Kinatakutan at pinandirihan ang sakit na ito nung unang nadiskubre nung dekada 80. Kakaunti pa lang kasi ang nalalaman tungkol dito noon. Pero ngayong dumami na ito, yun nga lang, pati ang mga nagkaroon nito, marami ring nadagdag na mga bagay na positibo. Si Daryl, hindi niya tunay na pangalan. 9 na taong gulang lang, pero positibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Iinom po ang gamot. Kasi po, pampalakas. Ayon sa Department of Health, sa bawat 10 kaso ng HIV at AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome sa Pilipinas, isa rito, bata. Kadalasang namamana nila sa kanila mismong mga ina. Ang ina ni Daryl na si Lenny, hindi rin niya tunay na pangalan. Taong 2001 nung nakumpirma niyang meron siyang HIV. 3 taong gulang na noon si Daryl. Nag-ano nga ako, magulo yung isip ko noon eh. Kasi siyempre, dahil di ba nga ganun sa sakit nga, hindi ko matanggap na pag naano ka, pag didiriang ka ng mga tao, di ba? Sabi ko sa sarili ko, sana ako na lang yung ganun, hindi na lang naano sa mga anak ko. Pero sa ngayon, wala na rin ako magawa kasi nandyan na eh. Magsisi man ako, wala na, huli na. Sa kanyang bagong asawa, nagkaroon na naman siya ng bagong supling. Ang kinatatakutan ni Lenny, pakasapitin din ng 4 na buwang gulang niyang sanggol ang nangyari sa kuya nito. May kapasidad na sirain ng HIV ang immune system ng isang tao. Kapag lumala ito, maaari itong maging AIDS na lalo pang magpapahina sa resistensya. Sa datos ng United Nations, humigit kumulang 33 million na ang may sakit na HIV at AIDS sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, mula 1984 hanggang 2008, umabot na sa 3,500 ang meron nito. Ang numero 1 dahilan daw ng pagkakaroon ng AIDS ng mga Pilipino, unprotected sex o hindi ligtas na pakikipagtalik. Alamin ang katotohanan tungkol sa HIV. Hindi mo siya malalaman kung ikaw man ay, o meron. Maaring katulad ko, katulad mo, na ang itsura, wala siyang panlabas na bakas, ano? Si Gandara, hindi niya tunay na pangalan. Halos 16 na taon na niyang pinagdurusahan ng HIV na nakuha raw niya sa kanyang boyfriend na foreigner. Ako'y babaeng normal, nagmamahal, nagkaka-boyfriend. Kaya lang, hindi nagkiklik yung nagdi-date. Pero syempre, meron ng mga unprotected sex. Nag-start yung symptoms ko nung mga early 1996. I'm grasping for my breast. Tapos I have oral thrush, yung parang singaw siya. Tapos I had TB. Alam ni Gandara na magpahanggang ngayon, wala pang nadidiskubring gamot para sa AIDS o HIV. Dahil dito, ibinulontaryo niya ang kanyang sarili para pag-aralan ng mga doktor. Sasabihin lang sa amin, itatry natin tong gamot na to kung papayag kayo. So pumayag naman kami. Pero sa dami ng mga gamot na sinusubukang ipainom sa kanya araw-araw, nagkaroon ng mga ito ng side effects. Nagnanam yung bunganga mo, tapos medyo di ka pa nautal-utal ka. Voluntary ang pagsalin ng pasyente. Sa ganung paraan, masasabi natin na hindi sila parang guinea pig. Kasi ang guinea pig, yung malilit na hayop sa laboratorio na ineksperimentuhan, hindi nakakapagsalita. Itong mga pasyente, nasasabi nila at pinagbibigay alam sa kanila para maintindihan nila kung paano makakatulong yung gamot sa kanila. Pero lahat daw ng ito, titiisin niya sa pag-asang sa ganitong paraan pwede pang mapahaba ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, ang antiretroviral drug pa lang ang ipinanggagamot sa mga merong HIV at AIDS. Libre itong ibinibigay.
Yun nga lang, habang buhay namang kailangang inumin. Payo ng mga doktor, kung aktibo sa sex o pakikipagtalik, mas makabubuting ipatest kaagad ang dugo upang makasiguro. Hindi kaya't namin kayo magpa-testing ng mas maaga. Para nang sa ganon, pag nalaman nyo yung estado nyo sa infeksyon nyo, may libreng gamot na baka mabiyayaan kayo. Sa mga nagpapatumpik-tumpik dahil sa gagastusin sa testing, dito sa Social Hygiene Clinic sa Manila, libre ito. This is funded by the UNICEF as well as the Global Fund. So, libre nilang ibinibigay sa amin yung mga testing kits, so libre rin namin siyang pinoprovide. Kinakausap muna ang magpapatest. Sinisigurong confidential ang testing. Kukunan ng dugo ang pasyente. Kapag nagpositibo sa HIV, ipapatest itong muli sa 3 pang laboratorio upang makasiguro ng husto. Bagamat ilang programa na ang inilunsad para mamulat ang tao sa sakit na HIV at AIDS, marami pa ring mga Pilipino ikinahihiya at pinandidirian ng mga meron nito. Mamamatay ka na, magka-AIDS ka na eh. Alam ko rin eh. Kaya sabihin, ay galing ka sa gano'n, kaya ka nagkaroon ng ganyan. Tsaka malipot ka sa lalaki, kaya ganyan. Eh kasi, siyempre kagaya ko, may asawa ko eh. Kung yung asawa ko gumamit sa ibang babae na may AIDS, di pati ako pag ginamit ako eh, di pati ako magkakaroon na rin ng AIDS. Upang harapin ang issue ng AIDS, naglunsad ang grupo ni Nicolo Cosme, isang commercial at fashion photographer, ng isang event bilang paggunita sa ika-20 anibersaryo ng World AIDS Day. Tinawag niya itong Project Headshot. So ginawa ko, nag-imbita ako ng mga iba-ibang tao sa iba-ibang background. Gusto ko kasi pag nakita ng tao yung series, makaka-relate sila dun sa advocacy. Sa gallery na ito, makikita ang mga litrato ng iba't ibang mga personalidad. Pulang pinta sa iba't ibang parte ng mukha ang ginawang interpretasyon ni Nicolo sa AIDS. Yung red paint doon sa subject, it signifies yung knowledge, yung kaalaman ng tao patungkol doon sa advocacy. Nung nakita ng mga artista ang kani-kanilang mga litrato, umaasa silang sa pamamagitan ng kanilang mga larawan, lalawak ang kaalaman ng tao tungkol sa kanilang kampanya. It's a novel way of promoting, of giving information on something that people shy away from in the first place. Dito, walang makeup. I mean, tinanggal yung lipstick, parang pinapatay, tapos yung mga eyeshadow binawasan. So, I really, really love it. Be responsible enough. You have it, then be responsible to spread the knowledge. We all knew about AIDS, HIV, that sort of thing. Pero ang naging highlight ng event, ang pag-amin ng matalik na kaibigan ni Nicolo na si Wango Galiaga, isang manunulat. Inamin ni Wango sa publiko na sa HIV, siya'y positibo. Last August, I had a test done and I discovered, oops, I'm positive. Wango, yung ibang lumabas no, na meron nito, nagtago ng mukha, hindi agad nagpakilala. And a lot of them are faceless, nameless. Although we know that marami ng positive dito sa Pilipinas. There's 3,515 cases. They prefer to, to be anonymous, hindi sila kilala. In your case, you're ready to face the public? Yeah. Hindi ka nag-alangan na ipakilala ang sarili mo and to tell the world that you're positive. You need to see a face. The reason why I got it, that I wasn't aware about it, was because I didn't know anybody who had it. So I didn't think it was here. But now that I step up, all of my friends know, and then all of their friends are now knowing about it. I go up on TV and people have come up to me and told me na parang, I've seen, you don't know who I am, but I saw you on television. Congratulations, parang that's so brave. I'm gonna have myself tested. Nito lamang Agosto na diskubre ni Wango na siya'y positibo.
I hope you don't mind my asking, Go ahead. but you had unprotected sex. Yes, I did. And that was how you got the infection. Yes, that's how I got the infection. Uh, Sometimes you forget na parang you're having so much fun and you're having a good time that you don't realize that you have to take care of yourself. You have to be more responsible. You have to be aware. I was not aware. And I think there are a lot of other people out there who are not aware also. Pero sa sarili mo, parang mas natanggap mo agad, ganon? Oo kasi parang, I mean, parang nung sinabi niya na positive ako, medyo parang it made sense. Yung biglang nagkakasakit ako every year, parang, oh nga no, ito yung dahilan. Ipinagpapasalamat na lang ni Wango, suportado siya ng kanyang pamilya. Si Wango ay bunso ng batikang direktor na si Peke Galiaga. When I found out about this and I started telling my family and my friends, I got so much overwhelming love and support. They were there for me and they made sure that I felt like parang nothing's changed. Taas noo raw na lalabanan ni Wango ang sakit na ito habang patuloy pa rin ang paggulong ng kanyang buhay. Hindi na dapat yung mga tao kailangan matakot. I have to go up here. Someone has to come up and say, guys, tingnan natin yung sarili natin. And we have to make sure kung ganito yung lifestyle natin, kung ganito tayo magkaroon, kung ganito tayo maglibang, let's be more responsible kasi may mga natatamaan, may nadadamay.